Huwag pauli. Tutok na sa unang balita. Ako naman Arnold Glavio kasama si Rhea Santos. Narito na mga unang balita. Dead on the spot ang isang lalaki matapos bumaligtad ang minamaneho niyang kotse sa Malate, Maynila. Sa inisyal na pagsisiyasa, nakikipagkarera umano ang sasakyan ng biktima sa isang SUV nang mangyari ang disgrasya. Ang report mula kay Marvin Tumandao. Di maampat ang iyak ng mga kaanak ng driver ng kotseng ito na nasawi matapos maaksidente sa Rojas Boulevard, bandang Malate, Maynila, alas 2 ng madaling araw. Ang biktima, kinilala si Chen Hualong. Ang pasahero niyang nakilala si Vincent Jean Santos, himalang walang natamo ni isang galos. Di makausap si Santos at hindi ng trauma sa nangyari. Kwento ng ilang saksi, may tila ka-drag race daw na SUV ang kotse. At nang masanggi ang nguso ng umaharurot na kotse sa Center Island, sumunod daw ang isang eksenang karaniwang sa pelikula lang nakikita. Lakas po eh. Tumatalon yung sasakyan eh. Parang lumilipad yung sasakyan niya eh. Tapos umikot. Yung paghinto, yun, nilapitan ko. Dead on the spot si Hualong. Pinilit pa ng mga kaanak ng rescuers na siya agad madala sa ospital. Ngunit wala na raw talaga itong buhay. Pinapayuhan ng mga otoridad na lumitaw ang driver ng sinasabing kakarerang SUV ng kotse. At dapat nag-surrender siya para kawawa naman itong na-aksidente niya. Ito ang unang balita mula sa lungsod ng Maynila. Marvin Tumandao, reporting. Inararo ng isang kotse ang tatlong nakaparadang sasakyan sa Central Avenue, Quezon City. Isinukod naman sa ospital ang sugatang driver ng nadisgrasyang kotse. Ang report mula kay Oscar Oida. Naitulak na yung kotse na yan, tapos yung tricycle ko sumampadalan doon. Malakas talaga. Malakas. Isang malakas sa kalabog ang gumising kay Ma'am Guillermo Grande. Pasado las 2 sa madaling araw sa may Central Avenue, Quezon City. Nang silipin niya ang harapan ng kanilang bahay, tumambad na lang sa kanya ang isang wasak na pulang Volkswagen. Ang kanyang tricycle at ang kotse nakaparado sa labas. Tumila po ng ilang metro. Nabangga na pala ang mga ito ng nasabing Volkswagen. Nagulantang na nga lang kami ng gising nung nakarinig kami ng kalabog nung misis ko. Mga bandang alas 2 siguro, alas 2:10 yan, ganyan. Tapos dadali-dali ako lumabas, mahilo-hilo pa nga ako. Pagtingin ko nga, nakahandusan na yung tao riyan. Tapos nawala na sa ayos to mga parada na sasakyan dito. Sakto naman napadaan sa lugar ang mobil ng barangay kung kaya't agad na naisugod sa ospital ang biktima. Hinakay namin dalawa doon. Bago pa kami makasampa doon sa may pintuan ng lying in, dumating na nga yung basra. Siyang doon na namin isinakay kasama ng mga BSD at saka isang polis. Tatakbo na lang sa ospital. Pero bago inararo ng Volkswagen ang tricycle at kotse, isa palang pampaserong jeep ang una nitong tinumbok sa isang kurbada di kalayuan. Hinala ng mga residente, hindi natansya ng driver ang naturang kurbada. Ang problema ko kasi parang namin, yung pakurba dyan, hindi nila napapansin. Akala nila diretso pa rin yung kalsada. Ang biktima ay kalaunang kinilala sa pangalang Miguel Icawat Quiros Jr. na nanatili siyang under observation sa ospital. Panawagan naman ng mga residente sa mga otoridad. Siguro dapat magkaroon ng mga sign para kahit pa paano yung ibang mga nagmamaneho, mga driver, makita nila yung kurba ba siya o diretso para makaiwas din sa disgrasya. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Isang lalaki ang sugatan sa motorcycle accident sa Pasig City. Naging maingat ang pag-rescue sa biktima. At narito ang exclusive report ni Emil Sumangil. Hinawi ng motorcycle unit ang mga sasakyan sa bawat intersection na madadaanan para mapabilis ang responde ng ambulansya patungo sa lugar ng disgrasya. Sa palusong na kalsada ng Julia Vargas, sinasabing nagkabanggaan ng motorsiklo at ang kulay puting Honda City na ito. Ang may dala ng motorsiklo nakabitiw sa manibela, umibabaw sa hood ng kotse, tumama sa windshield sa katumilapon sa kalsada. Matapos siyang malapatan ng first aid ng emergency medical technician ng Ugong Rescue. Itinawag na sa ospital ng rescue team sa pamamagitan ng mobile landline ng ambulansya ang kalagayan ng biktima para makapaghanda na ang personnel ng emergency room kung saan siya dadalhin.
Ligtas na ang biktima. Based sa findings namin, wala naman siya masyadong tinamong sugat. Maliban doon sa may nirereklamo siyang masakit doon sa likod niya. Tsaka medyo nahihilo raw siya. Kabilang sa sumama sa rescue operation, si John Johnson, isang Europeo at miyembro ng Denmark Rescue. Pinadala siya dito sa Pilipinas para mag-obserba ng road rescue operation sa bansa. Bagamat salat daw sa kagamitan at modelong mga aparatong pang-rescue ang mga Pilipino, ayon sa Danish Rescue Responder, saludo siya sa dedikasyon ng Pinoy Rescue Team na tumulong sa kapwa at pagkasyahin kung ano ang mayroon para sa kabubuti ng rescue operation. I think it was very quick response and it was well maneuvered. Especially the sweeping with the motorbike was incredible. I was thinking how the ambulance made the motorbike made the road safe for the ambulance to drive. Ito ang unang balita sa Pasig City. Emil Sumangil reporting. Matapos ang mahigit 8 taong pagtatago, bumagsak na rin sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaki na wanted sa kasong estafa. Ang report mula kay Bernadette Reyes. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Caloocan Municipal Trial Court, arestado si Benjamin Bernal III alias G para sa kasong estafa. Ang modus umano ni Bernal, nagpapanggap na magaling na electronics technician, laptop man, TV o DVD player, kayang-kaya raw niyang gawin. Isa si Vanji kapwa sa mga nabiktima ni Bernal. Nagpagawa si Vanji ng laptop na natapunan daw ng juice. Humingi ang suspect ng 20,000 bilang single sa labor at pambili raw ng pyesa. Kaibigan naman po siya ng mister ko. Nagtiwala po kami sa kanya na hindi niya po kami lolokohin. Sabi niya, meron daw po siyang laptop na luma na yung sira daw po nun sa amin, pwede rin daw po dun sa ikabit nga raw po sa amin. DVD player naman ang pinagawa ni Gabi Ramos sa suspect. Nagbigay si Gabi ng 3,000 piso para maayos ang DVD. Pero taon na ang lumipas. Hindi pa rin naisoli kay Gabi ang pinarepair na DVD player. Sabi niya, dadali niya na lang daw, wala siyang mga pang-maintenance na tools. Kaya gusto niya nag-iuwi. Pinayagan naman namin kasi tiwala kami kung pare niya. Kaya lang po. Hindi na nga binalik. Ayon sa pulisya, madaling maloko ni Bernal ang mga biktima dahil sa galing nitong magsalita. Una, hihingan daw ng pang-down sa pambili ng pyesa. Yun po ang sabi ng mga ibang komplena. Tapos gagawin, di na bumabalik pag nakuha ng pera. Pero ayon sa suspect, hindi niya niloko ang mga biktima. Hindi pa lang daw tapos kumpunihin ang mga appliances. Totoo po na kumuha ko ng pera pero hindi po totoo na tinakbuhan ko. Kaya ako bumalik dito para tapusin ang problema. Para naman sa iba pang nabiktima umano ni Bernal, maaari magtungo sa impila ng Substation 1 sa Barangay Bagong Barrio sa Caloocan para magsampa ng kaso. Ito ang unang balita mula sa Caloocan. Bernadette Reyes reporting. Kulungan ang bagsak na isang lalaki na suspect sa kasong statutory rape. Pinagsamantalan umano ng 27 anyos sa suspect ang isang 13 anyos na dalagita. Ang exclusive report mula kay Oscar Oida. Gusto ko siyang makulong. Bigyan ng katarong na yung ginawa niya sa anak ko. Ganun na lamang sama ng loob ng ina na itago na lamang natin sa pangalang Aling Norma matapos malamang ginalaw umano ng kanilang kapitbahay sa may barangay Doña Imelda, Quezon City ang kanyang 13 anyos na anak na pangalanan na lamang nating Tanya. Di raw kasi niya inaasahang ito pa ang igaganti sa kanya ng kapitbahay. Saan niya ipinapakita niyang kabaitan dito. Pinakialaman ka. Ang ganda nga ng pakita ko sa kanya, pinakialaman ka pa niya. Sabi ko sa kanya gano'n. At pumayag ka, sabi niya daw po pwede, kahit na hindi mo dapat binigay yan. Hindi mo ba alam, 13 anyos ka lang, ilang taon na yung hayop na yan. Ang suspect na kinilalang si Sherwin Labuya, 27 anyos, agad namang naaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD. Sumbat naman ni Labuya, paano raw na matatawag na panggagahasa ang mga nangyari kung may namamagitang pagmamahalan sa kanila ni Tanya. Kakagustuhan mo naman po kami. Mamahal naman po kami. Mahal niya po ako. Mahal ko rin naman siya. Sa katunayan nga raw, balak na niyang magbagong buhay sa darating na araw ng mga puso.
bilang regalo sa iniirog. Kasi magtatrabaho ako mabuti. Yun na yun, para makumbinsin mo yun, Kung magbabago, lahat ng ayaw nila sa akin, babaguhin ko yung ugali ko. Lahat gagawin ko para mapatarayan ko lang na kaya bumuhay ng pamilya. Pero di pumasa sa mga pulis ang paliwanag ni Labuya. Pagkat kahit kasintahan pa raw niya ang dalagitang si Tanya, di pa rin pinapayagan ng batas ang kanyang nagawa. Pero may batas po tayo na nagbabawal, which is the RA 7610, known as it is a protection against children. Na kahit na sabi natin nagmamahalan sila, dapat nga being isang nakakatanda na lalaki, dapat nga ay proteksyonan niya pa yung kabataan. At hindi siya maging susi pa para ikasira ng bata. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting.